kung hindi po natin ipapasa, ituturo ang pananampalataya kay Kristo, anong mangyayari? Ang susunod na henerasyon ay mawawala ito. Correct? Mawawala po ang pananampalatayang ito kay Kristo. Kung tayo sa ngayon ay hindi natin tinuturo sa susunod na henerasyon. So last Sunday, napag-usapan natin, napaka-importante ang spiritual parenting. Ang mag-impart ng spiritual life sa mga kabataan, next generation. At para lang ipakita ko sa inyo na ang tema o yung topic po natin na pinag-uusapan tuwing linggo ay hindi po bago. Ito po ay ginawa na maging nung lumang tipan, the Old Testament times, ginagawa na nila. Sino sa inyo nakaalam kay Moses? Alam niyo yung kwento ni Moses, di ba? Anong pangarap ni Moses? Ang pangarap niya, napalaya na niya ang mga Ebreyo mula sa slavery sa Egypt. Anong pangarap ni Moses? Na madala ang mga Israelites saan? Into the promised land. No? Yan ang pangarap niya. That's his vision. That's his dream. At mga kapatid, hindi man niya natupad ang kanyang pangarap sa kanyang panahon, meron naman siyang nagawang tama. Anong nagawa niyang tama? Kapag basahin niyo ang kwento ng buhay ni Moses, ang nagawa niyang tama, na ituro niya at naipasa niya ang pananampalataya sa susunod na henerasyon. Nakapag-raise up siya ng mga leaders na katulad ni Joshua. No? At nung nagpalit ng leadership ang Israel, binigay niya ang leadership kay Joshua, walang aberya. Napaka-smooth ng palitan ng leadership mula kay Moses papunta kay Joshua. Hindi man natupad ni Moses ang pangarap niyang makapasok sa promised land, pero naipasa naman niya ang leadership sa susunod na henerasyon. And so si Joshua ang naging leader, no? Si Joshua naman, kung mababasa natin ang kwento kay Joshua, napakahusay din na leader. Napakadami niyang tagumpay laban sa kanilang mga kaaway, correct? Phenomenal ang kanyang leadership, pero alam niyo ba na merong isang palpak si Joshua? Natalo nila mga kaaway ng Israel, nasakop nila, nakapasok sila sa promised land, nakarating ang Israel sa promised land, tagumpay. Pero meron siyang isang palpak, isang kabiguan. Ano yun? Hindi niya naipasa ang pananampalataya sa susunod na henerasyon. Hindi siya nakapag-raise up ng leader na magte-take over nung sinimulan niya, na sinimulan ni Moses, na ipinasa ni Moses sa kanya. Tragedy, mga kapatid, napakalungkot, malaking trahedya ang nangyari sa Israel nung hindi naipasa ang pananampalataya at pagsunod sa Diyos sa susunod na henerasyon. Saan natin mabasa ito? Sa Judges chapter 2 verse 10. Basahin po natin. Anong ibig sabihin? Basa. After that, whole generation had been gathered to their fathers. Ano ibig sabihin ng gathered to their fathers? Nangamatay na si Joshua at lahat ng kanyang mga kasabayan, henerasyon, after they went to their fathers, namatay na sila. Basa. Everybody, sabay-sabay tayo. Another generation grew up who knew neither the Lord nor what He had done for Israel. Ano nangyari? Si Moses, naipasa niya ang leadership, ang spiritual leadership kay Joshua. Si Joshua, tagumpay, naipasok ang Israel sa promised land. Yay! Galing! Pero hindi niya naipasa ang spiritual leadership sa next generation. Anong trahedya? A whole generation na hindi kilala si God at hindi alam ang kapangyarihan na kaya ni God gawin kung ang kanyang mga anak ay magtitiwala at susunod lamang.
Wala silang alam. You see? Mga kapatid. Kaya napaka-important. Kaya ito yung pinag-uusapan natin sa seryeng ito. Passing on the faith. No? Mentoring others, discipling others. The next generation. Kaya sabi natin dito sa seryeng ito, ang pinaka-modelo natin, si Paul at si Timothy. Kailangan, bawat Kristiyano, bawat taga-Aika, meron kang masabing Paul at meron ka ding Timothy. Sino ang Paul mo? Sino ang Timothy mo? Alright? Para tayong pamilya. Paul, ano ibig sabihin ng Paul? Merong tao, mas matandang Kristiyano, na naniniwala sa iyo na tinutulungan ka to become all that you can be sa Diyos. At meron ka ding Timothy. Sino yung Timothy? Yun naman yung nakababata sa iyo na tinutulungan mo na matupad niya ang lahat ng pinapagawa ng Diyos sa kanya. Alright? Kailangan natin ng Paul and Timothy. Right? Meron kang mentor at meron ka ring mini-mentor. Yan ang ibig sabihin. Okay? So, in your notes, gusto kong encourage kayo na dito sa Aika, sa buhay niyong Kristiyano, 1, you can have or you can be a spiritual father. Sa mga lalaki po ito. No? Pwede kang magkaroon ng Paul, pwede ka rin magkaroon ng Timothy. Oh. Ang ilan sa inyo, siguro, masabi nyo, ang inyong tatay ay napaka-makadiyos, no? Ang iba naman sa inyo, nagsabi, ang tatay ko, hindi makadiyos. No? Laging wala. Ayan, pinabayaan lang kami. Well, mga kapatid, pag sinabi po natin na kailangan mong maghanap ng spiritual father, maging Paul sa buhay mo, hindi po natin sinasabing isang tao na papalitan na yung tatay mo. Hindi papalit sa tatay mo. Hindi mo mapapalitan ang tatay mo sa iyo, sa buhay mo. Right? Pero, pwedeng kang maghanap ng isang spiritual na tao who can be like a Paul or a spiritual father to you. Para siya yung parang katuwang ng tatay mong totoo para ikaw ay gabayan at maging makadiyos, maging godly spiritual sa buhay mo. Alright? An example to you. Basahin natin mga kapatid. 1 Corinthians 4, si Paul nag-explain. Basa. Even though you have 10,000 guardians in Christ, you do not have many fathers. Sandali lang po, bago po tayo magpatuloy. Ano sabi ni Paul? Kahit na marami kang, 10,000 guardians, you do not have many fathers. Sinasabi ni Paul, iba yung guardian, iba yung ama talaga. You see? Sa Greek po, sa original Greek, ang guardian ay mula sa salitang, pahidagogos. No? Ano ibig sabihin ng pahidagogos? Itong salitang guardian. Ang ibig sabihin po nun, a servant who takes a child to school. Or, a tutor, or an instructor. Sa salita po natin ngayon, ano pong ibig sabihin ng pahidagogos or guardian? Yaya. Ayon. Tanong, mapapaltan ba ng yaya ang magulang? Hindi. Iba po. Kaya yan ang ibig sabihin. Balik tayo sa verse. Yan ang sinasabi ni Paul. You have 10,000 guardians in Christ. Pero hindi yan ang tinutukoy. You do not have many fathers. Sabi niya. No? Sa buhay po natin, marami pong nag-a-act as guardian. Kung athlete ka, guardian mo yung coach. Kung estudyante ka sa school, ang teacher mo parang guardian. Correct? Kasi sa oras na nandun ka sa klase niya, siya nagtuturo sa'yo, naggagabay sa'yo. Right? Ano pang mga guardian? Yaya. Sasamahan ka, yung mga baby, yung mga sanggol, yung mga bata, daycare, elementary, dinadala sa eskwela. Guardian yun. Pero sinasabi ni Paul, hindi yan ang tinutukoy kong importante sa buhay mong Kristiyano. Ang importante is spiritual father. Basa, ano sabi niya? For in Christ Jesus, I became your father through the gospel.
Sabi ni Paul, hindi ko tinutukoy coach lang o small group leader lang, tagaturo lang ng Bible or Sunday school teacher or DVBS teacher, paminsan-minsan lang. Ang tinutukoy ko, yung talagang ituring kang anak at katulad ng tatay mo, gawin niyang interest, ang interest mo na ikaw ay lumago kay Kristo. Spiritual fatherhood. No? Basa, tuloy niya. Therefore, I, bilang spiritual father mo, etong panawagan ko sa iyo. Ano sabi niya? I urge you to what? To imitate me. And then he says, basa, for this reason, I am sending to you Timothy, my son, whom I love, who is faithful in the Lord. No? Bilugan yung salitang son sa inyong papel. Tanong, anak ba niyang tunay si Timothy? Yes or no? No. Last Sunday, pinag-usapan natin, si Timothy ay lumaki sa kanyang nanay at lola. Si Eunice at si Louis. Hindi po pinakilala ang tatay niya. Medyo siguro nag-abroad si tatay o laging nangingisda si tatay. Laging wala. Pero, ang turing ni Paul kay Timothy ay parang anak. You see, iba yun. Hindi yun guardian. No? Pag tinuturing mo ang isang nakakabata sa iyo na anak mo, meaning, gusto mo talagang, ang interest mo ay pangalagaan siya para he will become all that he can be sa layunin ng Diyos sa buhay niya. So sabi niya, I'm sending you my son whom I love. Wow! Who is faithful to the Lord. So mga kapatid, ang gusto ng Diyos na mangyari sa ating mga Kristiyano ay maranasan natin itong tinatawag na spiritual family. Paano po mangyari ito? Kung meron kang Paul, spiritual father, at meron ka ding bata sa iyo na inaalagaan mo, isang Timothy. Okay? Yan ang gusto ng Diyos na mangyari. No? Maging intimate na relasyon ng pangangalaga. Sabi niya, Timothy is like my son. Padala ko siya sa iyo. Ay, sandali lang. Ang mga babae, medyo nagtatanong, father ka ng father, pastor, paano kami? Write this down, mga babae, kayo naman. You can also have or be a spiritual mother. Yes, pwede rin. No? Pwedeng sa lalaki, pwedeng sa babae. Ang gusto talagang makita ng Diyos na sa isang church, ang mga babae at mga lalaki, meron silang spiritual father or mother, meron din silang Timothy, spiritual son or daughter. Napakaganda ng verse na ito patungkol sa mga kababaihan. Basahin po natin. Even the men, please read together. Basa. Likewise, teach the older women to be reverent in the way they live. Then they can train the younger women to love their husbands and children, to be self-controlled and to be busy at home, to be kind, and to be subject to their husbands, so that no one would malign the word of God. Mga kapatid, ang sinasabi po ng Biblia, yung mga nakakatandang mga kababaihan na mga nasa Panginoon, na kay Kristo, ay dapat maging spiritual mother sa mga younger women. Tanong, bakit po maraming mga mag-asawa ang naghihiwalay sa panahon natin ngayon? Bakit sa tingin nyo? Ano pa man ang maisip mong dahilan, ang isa sa paniwala kong dahilan ay kokonte ang mga makadiyos na babae, na mga misis, na gumagabay sa mga younger na mga babae or misis para sabihan sila, eto ang pagmahal ng mister, eto ang pag-alaga ng pamilya, eto ang paraan ng pag-ayos ng tahanan. Bakit maraming naghiwalayan ngayon? Sapagkat napakakonti kung di wala sa mga makadiyos na lalaki ang umahanap ng mga batang Kristiyanong lalaki at tinatabihan at sinasabihan, gusto kong ituro sa iyo paano umibig.
paano magmahal ng asawa, paano maging tapat, paano i-honor ang inyong misis, na kung paanong inibig ng Diyos, ng Panginoong Hesukristo ang iglesia, ganun dapat magmahal ng misis. Yun ang kulang. And yet, we're learning sa series na ito, na kung gusto nating mabago ang mundo at maging kaaya-aya sa Diyos ang ating lipunan, if you are a Christian, kung totoo ka ngang mananampalataya, then kailangan humanap ka ng magiging spiritual mother or father at humanap ka rin na magiging spiritual daughter or son. Para maging totoo ang layunin ng Diyos na ang mga Kristiyano ay maging kabilang sa isang spiritual family. Right? Now, paano to gawin, Pastor? Paano to gawin? Paano simulan to? Well, ang unang advice ko po sa inyo is in your notes. Define. Alamin mo kung ano ang hinahanap mo. What are you looking for? Okay? Define. Ano ang hinahanap mo sa isang spiritual father or spiritual mother? Alright? Anong hinahanap mo? Siguro, ikaw ay binata o dalaga, pero meron ka ng napupusuan o meron ka ng nobyo. At gusto mo nang mag-asawa. Pero pag tiningnan mo ang buhay mo, ang inyong pamilya ay hindi naging magandang halimbawa ng isang spiritual family na pagtuturingan na spiritually. So, anong hinahanap mo? Maghanap ka ngayon dito sa church ng mag-asawa na mas matanda sa iyo na spiritual couple at magtanong ka. Humingi ka ng tulong. Can you please tutor me? No? Paano ba? Ano bang dapat ihanda? Pag gusto ko na mag-asawa, ano bang hinahanap? O tama ba itong nahanap ko? Can you please help me? Gusto ko nang magtaguyod. Gusto ko nang manahimik at hindi madisgrasya. Gusto ko na pong, pamilya. So, maghanap ka ng mag-asawang makadiyos at magtanong. Humingi ka ng gabay. Yan ang kailangan mo. If you want your marriage to be strong, maghanap ka ng mag-asawa na mukhang strong ang marriage nila at lumapit ka. Magtanong, pwede bang humingi ng advice? No? Pwede bang humingi ng tulong? In fact, gabayan mo ako hanggang makasal kami. Ganon! No? Siguro ang ilan sa inyo, bago lang nag-101, bagong believer. Right? Marami ka pang hindi alam sa pananampalataya. So, anong gagawin mo? Kung lalapit ka, yung mga matagal ng Kristiyano dito, na malapit sa inyo, magpakilala ka. O ikaw naman ay matagal na sa ICA, nakakita ka ng bagong 101, kapitbahay mo pala. Lapitan mo. Kapatid, bago ka palang member ng church, gusto ko lang ipakita sa iyo, eto, Bible. Ang tawag dito, Bible. Ayan. At ang Bible ay may dalawang parte, Old Testament at New Testament. At ang unang aklat sa Bible ay Genesis. I-introduce mo ang Bible. No? So, ang hinahanap mo, someone, depende kung saan ka ngayon, anong gusto mong ma-develop sa iyo, yan ang spiritual parent na klase na hanapin mo. Right? Ang ilan sa inyo, mga bata pa lang, gagraduating or gagraduate na. Saan yung mga graduate natin? Wala na. Gustong magnegosyo. Right? Gustong magnegosyo. Anong gagawin mo? Gusto mo maging negosyanteng Kristiyano na magtatag ng negosyo na kung saan ang Diyos ay naluluwalhati. Di lumapit ka sa isang Kristiyanong negosyante dito at magpakilala ka, magtanong ka. Kuya, tito, tita, ate, pwede bang humingi ng advice? No? Eto, gusto kong maging negosyante o nagtatayo ako ng negosyo. Paano ba magtayo ng negosyo na kalugod-lugod sa Diyos? And you ask for help. So, again, anong dapat mong gawin if you want a spiritual father or mother? Define what you are looking for. At pag nakahanap ka na, bibigyan ko kayo mga kapatid ng advice. Okay? Number 1,
Kung ikaw ay Timothy, sa mga Timothy, nakahanap ka na ng spiritual father or mother, bigyan ko kayo ng 3 advice para magamit at ma-take advantage mo yung spiritual father or mother na nalapitan mo. Number 1, eto, pakiusap sa mga Timothy, ask questions, listen, and take notes. Ayan. Kapag ikaw po ay nakahanap na sa church na ito ng maging spiritual father mo or spiritual mother mo, make sure na kapag nagsama kayo at nagkita kayo, ask questions, listen, and take notes. No? Sa buhay ko, napansin ko kapag meron akong teacher or mentor na gustong matuto sa kanya, nakikinig ako, pero sa bilis minsan ng kanilang pag-iisip, kailangan kong isulat yung kanilang sinasabi. At hindi ko masyado naintindihan. Pero pag uwi ko, kapag nireview ko na yung nasulat ko, na narinig ko, naintindihan ko na. Kailangan natin yun. No? Gusto mong magpaturo, gusto mong magpagabay, magtanong ka, at makinig, at magsulat ng notes. No? Basahin po natin ang nangyari sa New Testament. Yun pong jailer, yung warden sa preso, kinulong si Paul at Silas. Well, minabuti ng Diyos na palayain si Paul at Silas sa pagkakulong. Nung napalaya sila, nagtanong ngayon ang jailer kasi dati siya ang expert, siya ang tagakulong. Nakalaya lahat ng nakulong kasi nagka-earthquake. Di siya ngayon ang kawawa, siya ngayon ang tigok, napalibutan siya ng mga dating preso. Nagtanong siya ngayon. Acts chapter 16 verse 29. Basa mga kapatid. Anong tanong niya? Everybody? Sir, what must I do to be saved? No? Matagal na siyang nakikinig sa message ni Paul at ni Silas. Naririnig na niya ang ebanghelyo. Finally, nung nakita niya ang Diyos ni Paul at Silas, makapangyarihan pala talaga, at nag-earthquake, nag-iba ang preso, siya na ngayon dati siya yung bossing doon sa preso, siya na ngayon yung estudyante. Kinilala niya si Paul na kanyang spiritual father. At anong ginawa niya? Nagtanong siya. No? What must I do to be saved? Mga kapatid, pag kayo po ay gustong matuto sa kung sino man na tinuturing niyong mas marunong, mas mahusay sa inyo, anong gawin niyo? Magtanong, makinig, at magsulat. Huwag niyo pong aksayahin ang oras ng inyong mentor sa minsan kasi naranasan ko, may mga nakakabata, gusto nilang magpaturo sa akin kasi mas matanda daw akong pastor. Ewan ko, pagka nagkita naman kami, sabi ng mga tao, mukha lang kami mga magkakapatid. Pero minsan may mga nakakabatang magpastor, gusto magpastor, lalapit, Pastor Joe, turuan niyo kami. Pero every time na makasama ko sila naman lagi nagsasalita. Tandadakdak na ngayon, itong naisip ko, itong idea ko, nakatingin lang ako. Parang gusto ko ikaw pala magaling. Dami mong sinasabi. Right? So, ayaw niyong sayangin. Pag meron kayong napili na pwede mo ba akong i-coach, pwede mo ba akong i-mentor sa negosyo, sa ministry man yan, or sa buhay, mag-asawa, whatever it is, pagka nag-meet kayo ng mentor niyo, para naman hindi masayang yung oras nila, maghanda kayo ng tanong. Amen? Huwag niyo sayangin oras niya. Kayo magtanong. No? Magtanong, makinig, at isulat ang kanilang advice. Mga sample ng tanong. Baka hindi nyo alam. Pastor, anong itanong ko? Eto, bigyan ko kayo ng sample ng tanong. Mentor, anong wish mo na alam mo nung ikaw ay nasa edad ko? Ayan. Yan ang mga magandang tanong. Diba? Lumapit ka sa isang matanda sa iyo at tanungin mo, nung ikaw ay 21, katulad ko, ano yung wish mo na alam mo na? Ayan. Yan ang mga tanong na makakapulutan mo ng mga magandang aral. Isa pa, tanong, anong pinakamaganda mong advice
para sa isang katulad ko? Yan ang magandang tanong. No? Humingi ka ng advice agad. Or, isa pang magandang tanong, meron kang tinuturing na spiritual father or mother, tanungin mo, anong pinakamalaki mong pagsisisi? Ayun. Magandang tanong yun. Bakit? Kasi gusto mong matuto. Gusto mo bang ulitin yung kamalian niya? Hindi, di ba? So, mentor, coach, or teacher, anong pinakamalaki mong pagsisisi? Tanungin mo. That's a great question and you can learn so much. Or, isa pang magandang tanong, pagka nakapili ka na ng spiritual father or mother, tanungin mo, anong nakikita mo sa akin na hindi ko nakikita? Ay, anong magandang tanong. Talagang makakapulot ka ng aral na mahalaga pagka ganun ka magtanong. So again mga kapatid, para mapakinabangan mo ang relasyon mo sa someone who's older to you, ask questions, listen, write it down. Spiritual father or mother man yan. Number 2, tip. Pag ikaw ay nakapili na ng magme-mentor sa'yo, eto, put into practice what you see. Ilagay mo sa buhay, gawin mo kung anong nakikita mo. No? Tingnan mo. Di ba? Kayong mga nagsiserve dito sa ministry, tingnan nyo kung sinong nasa sa itaas nyo na gusto nyong maging katulad, maging kagaya. Pag nakita nyo, anong gagawin nyo? Sundin nyo, gawin nyo. Alam mo, walang napakasarap sa isang spiritual father or mother na makita ang kanyang mini-mentor, ginagawa yung kanyang tinuturo. At tingnan nyo sabi ni San Pablo, Philippians 4:9. Ano sabi niya? Whatever, sabi niya kay Timothy, whatever you have learned or received or heard from me or seen in me, put it into practice. No? Napakasaya ng inyong spiritual mentor, father or mother, na makita sa inyo na yung kanyang tinuturo, yung kanyang sinasabi at pinapakita ay ginagawa ninyo. Number 3, show honor. Show honor. No? You must show honor to sino man ang kinapupulutan mo ng gabay. Right? Anong mahalagang maibigay ng isang tao sa isang tao? Anong pinaka-importante, mahalaga, na maibigay ng isang tao sa isa-isa? Ano sa tingin nyo? Pera ba? Ano? Ginto? Anong pinaka-mahalagang pwedeng ibigay sa isang tao? Pagkain? Love? Right? Okay? Sige. Do you know na ang pinaka-importanteng pwedeng ialay ng isang tao sa iba ay ang kanyang oras? Alam niyo bakit? Pera, pagkain, kagamitan, pwedeng mapalitan, pwedeng mabalikan. Amen? Pero yung oras ng tao na ibinigay sa'yo, hindi na niya makukuha uli. That's lost. Ano ibig kong sabihin? Kapag nagpa-mentor ka, nagpagabay ka, nagpaturo ka sa isang tao, tandaan mo, oras niya, binuhos niya para sa'yo. Amen? Mahalaga yun. Hindi na niya mabawi yung oras na yun na binigay niya sa'yo. The least na pwede mong gawin para sa kanya ay i-honor naman siya. Right? Bigyan mo naman ng parangal ng respeto. Right? Whatever you do. No? Singnan niyo, Romans 12:10, basa. Be devoted to one another in brotherly love. Honor one another above yourselves. So, ano ibig sabihin nito? Practical. Meron kang gusto mong magpaturo sa isang spiritual father or mother dito sa church. Ang sabi niya, sige, magkita tayo ng 4:00. Pag sinabi niyang magkita ng 4:00, 3:30 pa lang, nandito ka na. Ikaw na nga nagpapaturo, ikaw pa late. Di ba? Gusto mong gabayan ka, hiningi mo yung oras nung matanda sa'yo. No?
na magaling at gusto mong makuha yung galing, maituro niya sa iyo yung husay at galing at karanasan niya, yung wisdom niya, ikaw pa late. Di ba? That's one way to honor. Another way to honor, no? Nakita mo yung kotse ng mentor mo, madumi? Hugasan mo! Carwash mo. Magugulat na lang siya. Wow! Di ba? If you really recognize the value of that person na binibigay sa'yo, suklian mo naman ng honor. Hindi mo naman mabayaran yun. Hindi nga humingi ng bayad yun eh. Correct? Pero, bigyan mo naman ng respeto. Bigyan mo ng paggalang. May mga anak siyang maliliit. No? Nagbibigay siya ng oras sa'yo. Nagtuturo siya. Lahat ng alam niya, binubuhos niya sa'yo. Maliliit ang anak, may pupuntahan siya. Abay, mag-volunteer ka. Ako na lang po magbantay sa mga anak mo. Be a blessing to those people who give their time to you. Alright? So remember, kung ikaw ay Timothy, if you practice this, tinuturo natin nitong month of March, what do? Show up on time, come with questions, write down, send thank you notes. Paglingkuran mo sila. Alright? Listen, take notes, put it into practice. Yan. So, mga kapatid, sinong mga nanay dito and you want to be a better mom? Alright? Amen. Sino sa inyo ang kasal, may asawa, and you want your marriage to be better? Sino? Ganun lang. Alright, yan. Praise the Lord. Sino sa inyo ang nagnenegosyo at gusto nyo magnegosyo in such a way na mag-glorify si God? You're right. Praise God. Mukhang 3 lang tayo rito sa church. Okay. Sino sa inyo ang mahilig sa basketball, football, or volleyball and you want to glorify God in your sports? Sino? Alright, yan. Praise the Lord. Dagdag na. 5 na tayo. Okay. Ilan sa inyo ang gusto na ang the best of the best can coach you and guide you when it comes to marriage, business, life, everything? Sino sa inyong gusto na meron kang isang taong mahusay na mahusay doon sa bagay na gusto mo at siya ang maggagabay, magtuturo at tutulong sa iyo? Sino? Taas ang kamay. Ayan, dumami bigla. Alright, buti naman. Okay. Now, di ba napakasarap, no? Ang sarap na meron kang Paul. Correct? Na ang interest niya ay to bring out the best in you. Pero itong next kong question. Sino naman sa inyo ang feeling ninyo hindi kayo handa na maging Paul sa iba? Mas bata. Sino? Taas ang kamay. Parang feeling mo hindi ka qualified. Taas din. No? Mas marami din kamay. Alright, no? Parang, pastor, gusto ko may Paul ako na mangusap sa akin, gagabay sa akin. Yay! Taas akong kamay. Ikaw din. Kailangan meron ka ding bata na inaalagaan. Ikaw ang Paul nila. Hindi ako handa. No? Hindi ko alam yan. Well, I'll give you a tip. It's really very easy. Huwag kayong kabahan. Okay? Now, pagdating dito sa pag-invest sa iba, maraming takot. No? May tanong ako. Eto. Sino na sa inyo ang nasaktan big time? Nasaktan talaga. Ano man yan? Heartache, ano man yan? Nasaktan sa negosyo, nasaktan sa relasyon. Big time nasaktan, pero nalampasan mo ang pasakit na yon. Taas ang kamay. Come on, be honest. Wow, amen. Nasaktan, ha? Alright. Yung iba, ayaw pang umamin. Okay, put down. Sige na. Ilan sa inyo ang nabigo na? Big time. Kahit na small time, nabigo na. Pag-ibig man, negosyo, nabigo kayo, pero natuto kayo mula sa kabiguang yon. Taas ang kamay. Yung mga natuto lang sa kabiguan. Taas ang kamay. Amen. Alright. Praise God. Good job. Thank you. Alright. Sino sa inyo ang mga nagkaroon na ng malaking setback? Alam mo yon, yung sa buhay, akala mo pasulong ka na, biglang gumanon yung buhay mo. Right? Talagang setback na setback, pero
nakaahon kang muli. Sino sa inyo nakaranas na ng ganon? Wow! Praise the Lord! Okay. Mga deaf, hindi nakikinig yan. Alright, sige. So, setback. Okay. Mga kapatid, marami sa inyo nagtaas ng kamay dun sa mga tanong ko. Hurts, no? Failures, setbacks. Kung meron ka nun, you are qualified to mentor someone younger. Alam mo bakit? What I learned sa buhay, ang ginagamit ng Diyos sa buhay natin na pangturo sa nakakabata ay nanggaling sa mga aral na napulot natin sa ating mga kabiguan. Amen? So kung hindi ka nabigo ni minsan, hindi ka pa nasaktan, yun, hindi ka qualified. Pero kung nabigo ka na, nasaktan ka na, at nalampasan mo yun, napagtagumpayan mo, nakaahon kang uli, you are qualified to be a mentor. Okay, mga kapatid? Sino ba ang makapagtutulong sa mga nagsasuffer ng cancer ngayon? E di kung ikaw dating dumaan ng cancer at napagtagumpayan mo ito, amen? Ikaw ang makakatulong. Sinong makakatulong sa mga ngayon adik sa porno, sa droga, sa alak? Sino makakatulong? E di yung mga dating adik din sa porno, sa droga, sa alak. Pero napagtagumpayan nila at nalampasan nila. Amen? Kung ikaw minsan pa nagloko sa asawa mo, huwag kang tumingin sa katabi mo. Huwag naman ganun. Wala na nga akong tinitingnan eh. Minsan pa nagloko ka sa asawa mo, pero tinalikuran mo na yung kasalanang yon, naayos, napabuti ang inyong relasyong mag-asawa, at ang inyong pagmamahalan ay na-restore. Tanong, sino ang pwede mong tulungan? Ayun. Amen? See? Ang ilan sa inyo mga kapatid, nagpalaki ng mga bata. 3 ang anak nyo. No? Maraming beses ka rin napaluhod sa Lord. Lord, ano ba itong anak na ito? Pero ngayon, napalago mo sila, napatapos mo, at sila ay naglilingkod sa Panginoon. Guess what? Nakakita ka ng mga bagong pamilya na may 3 bata. Anong gagawin mo? Tabihan mo. Gusto mo ng tips? Gusto mo ng advice? Gumanong ka. Because that is what God is expecting of you. Bakit ka hinayaan ni God na magtagumpay mula sa kabiguan, heartaches, mga setbacks na dinaanan mo? Bakit? Para tumahimik ka lang at walang makaalam nung nangyari sa'yo? No! Para ma-share mo at maraming makakapulot ng tulong sa aral na napulot mo. Amen? So mga kapatid, ang sino man sa inyo na magsabi, alam mo pastor, hindi po ako qualified maging Paul, kaya ayoko pong mag-mentor ng mga nakakabata kasi hindi po ako qualified. Iniinsulto mo ang Diyos. Pag hindi ka kumuha ng mas younger to you to mentor them, kasi feeling mo hindi ka qualified, parang sinabi mong walang nangyari sa buhay mo na pwedeng gamitin pangturo sa mga nakakabata. Right? Iniinsulto mo ang Diyos. So remember this mga kapatid, tinawag tayo ng Diyos na maging spiritual father or mother. Maging Paul o di kaya maging Timothy. Pareho for the next generation. So, let me give you another tips. How? No? How? What do you do kung ikaw ay magme-mentor ng mas younger sa'yo? Number 1, simple lang po, be an example in the way you live. Maging halimbawa ka lang. Maging halimbawang mabuti. Titus 2:7, basa. In everything, set them an example by doing what is good. Ang yumaong Reverend Cirilo Rigos,
ay naging halimbawa sa akin sa pagpapastor. He was a man of few words. Hindi po yun masalita. Pero pag nagsalita po yun, diretso. And to the point, malinaw. No? Hindi yung paligoy-ligoy, yung daming sinasabi. Diretso pag nagsalita. He was an example to me. Another example to me is Rick Warren. No? Rick Warren po ay naging halimbawa sa akin kasi tinitingnan ko siya. Siya ay naging pastor, nanguna siya sa isa sa mga pinaka-purpose-driven and mission-minded churches in the world today. No? Ang tawag ko po sa kanya, kay Rick Warren, distant mentor. Ano ibig sabihin ng distant mentor? Hindi po niya ako kilala personally. Pero lahat po ng libro na sinulat niya, binasa ko. At lahat po ng tapes niya, pinakinggan ko. Pastor, ano po yung tape? Kung nagtatanong ka, magtanong ka sa nakakatanda kasi yan po yung nung panahon namin yan. Okay? Ano nang tawag sa ngayon? Hindi na tape no? Ano? Hindi nga CD whatever. Hindi ko na rin alam. Okay? He lives a godly life, isang magaling na halimbawa sa ministry. Ang goal ko sa buhay, mga kapatid, simply lang, honestly, humbly, my greatest goal in life is that someone in the next generation will look at my life and will say, I want that. Gusto ko yung ganong klaseng buhay. Plano ko po sa buhay ay ibigin ang misis ko to be a faithful husband and to love her and honor her like Jesus loved the church. Plano ko is to lead the church to be financially upright, no? To have financial integrity. And plano ko po to pastor the church hanggang sa ako'y uugod-ugod na at sabihin na ng mga malapit sa akin, Pastor Joe, magpahinga ka na, mamatay ka ng tahimik, ipasa mo na ang pagpapastor ng AICA. Yun po ang aking plano sa buhay. Humbly to you, no? And I just want that ang happiness ko is when someone in the next generation will be able to say, look at my life and say, I want that. Yan ang gusto kong buhay. So, mga kapatid, huwag po tayong magsettle sa mababang hangarin sa buhay. Alright? Be a great example in the way you live. Mamuhay ka ng matuwid. Mamuhay ka ng may kabanalan. Mamuhay ka ng may purity. And be an example to the next generation. Number 2, how do you mentor others? 1, just be a good example, a great example. Number 2, tell stories. Ayan. Tell stories. No? Magkwento ka lang. Magkwento ka. Magkwento ka kung paano mong napagtagumpayan ang mga dinaanan mong problema. Magkwento ka kung paano mong nasolusyonan ang mga problemang dinaanan. Magkwento ka. No? Kung paano kang dumaan sa kabiguan at nakaahon. Magkwento ka lang. Alam niyo problema ng maraming mentor kung bakit napofrustrate sila sa mga anak nila, sa relasyon nila sa mga nakakabata? Kasi ang maraming matatanda, hindi mahilig magkwento. Anong hilig? Magsermon. Alam mo, anak, dapat ganito ang gawin mo Kasi ako, ganito yan ganito yan. Dapat ganon, ganito yan. Di ba sinabi ni Pastor? Ikukot pa si Pastor, pati ako, isama pa Di ba sinabi ni Pastor? Gagawin pa akong kontrabida sa buhay ng anak niya. Mali po yan, mga magulang, mga nakakatanda. You want to impart spiritual life to the younger generation? Simple lang po, magkwento ka lang. Hayaan mo silang makapulot ng aral sa kwento ng buhay mo. Amen? Kasi matatalino po yan. Kapag sinesermonan mo, dinidikdik mo, anong gusto mong makita sa anak mo, actually iniinsulto mo sila. Sinasabi mo, ang bobo nyo, kaya sabihin ko na klarong-klaro. Etong dapat. Ayan. Pero pag nagkwento ka lang, alam mo, nung bata ako, nakaranas din ako niyan Diba? Etong nangyari, etong naisip ko, eto nga ako pumalpak Pero nakabawi ako ng ganito. And then you leave it at that, you're actually telling them, matalino ka, hanapin mo ang aral dun sa kwento ng buhay ko. Amen? That's what you do. So just tell your stories. Psalms 145, basa everybody. One generation will commend your works to another.
They will tell of your mighty acts. They will tell of the power of your awesome works, and I will proclaim your great deeds. No? Ang sabi ni David, ako magkikwento, Lord, sa younger generation kung paano kang kumilo sa buhay ko. Paano mo ko tinulungan sa mga problemang dinaanan ko. Right? So remember this, tinatawag tayo ni Lord. Christian ka na? You are supposed to mentor the younger generation. Simple lang po. Number 1, be a great example in the way you live. Number 2, tell your stories. Kwento ka lang, no? And number 3, share your life. Ano ibig sabihin ng share your life? Buksan mo ang buhay mo sa ibang tao. No? Huwag yung kapag kausap ka, lagi kang may hawak na notes. Seryoso mo. Point number 1, fill in. No? O kaya, lagi kang may hawak na ballpen or chalk. Eto, isulat mo. No? But just share your life. No? Mga kapatid, very close. It's so intimate. You just bring someone into your life. Tingnan nyo, 1 Thessalonians 2:8, sabi ni Paul, basa, we loved you so much that we were delighted to share with you. Anong shinare ni Paul sa kanila? Not only the gospel of God, but our lives as well. Alam nyo ba, sikat na rito sa ICA yung Word Tour, di ba Celso? No? 8 years na ang Word Tour. Alam nyo ba paano nagsimula ang Word Tour? Itong tuwing Abril o Mayo na may mga humahayo na nagdi-distribute ng Bible. Alam nyo paano nagsimula to? Mga tatay, mga lalaki na mahilig maglakwat siya. At imbis na maglakwat siya, sila lang mga lalaki, sabi nila, isama natin ang mga anak nating lalaki. At sinuportahan ko yung project na yon. Alam niyo bakit? Kasi na-realize ko, kapag mga matatandang Kristiyano, kasama mga batang Kristiyano, at nagsama sila ng 3-4 na araw, 90 hours at least, they're living together, sharing life together, they will tell stories. Amen? That is an opportunity to what? To impart and mentor and share spiritual life. So mga kapatid, napakadali po mag-mentor. Kaya niyo po itong gawin. Ano lang? Be an example in your life. Share your story of what God has done. Be a storyteller. And share your life. Open your life. Invite people into your life to come with you. Gusto mo maglakwat siya? Huwag kang maglakwat siya mag-isa. Mag-imbita ka. Gusto mo pumunta ng Tarlac? Sabihin mo sa buong church, sino gusto pumunta ng Tarlac? Sama kayo. Mag-usap-usap tayo doon. Ha? Sino gusto mong pumunta ng Zambales? Sama. I-broadcast mo lang. May sasama, may hindi. It's okay. Pero the time that we spend together, young and old Christians together, is an opportunity to what? To tell stories, to mentor, to advise, to be an example. Amen? And yan ang inaasahan ng Diyos sa atin. Alam nyo, I would like to end with this. Whether you're 85 or 17. Yung lola ko, yung lolo ko, yung nanay ko, the dad that I grew up with, Pastor Ed Avila, when I was 21 years old. Pastor Cirilo Rigos, when I was 25 years old. Pastor Rick Warren, when I was 30 years old. I am who I am today, at kaya kong gawin ang ginagawa ko ngayon because these people believed in me. And they poured their life into me. Mga kapatid, para sarilihin ko ang lahat ng aral, lahat ng blessing at biyaya na binigay ng mga taong ito sa buhay ko, para sarilihin ko lang is very selfish of me. Kayo din po. Kayo ngayon ay nandito sa buhay niyo because there were people, may mga taong naniwala sa inyo. Amen? May mga taong nagbuhos sa inyo, naggabay sa inyo, nag-invest sa inyo. Kapag sinarili mo lang yan at hindi mo sinare sa younger generation, that is extremely selfish of you.
As followers of Jesus Christ, ang layunin po ng Diyos is that we have a spiritual father or mother. And we also have spiritual son and daughter. Kung kaya kong gawin, kaya din natin gawin lahat. Amen? You can do it. Because we all need it. Let's bow our heads to pray. Father, I pray that you would give us, Lord, Paul's and Timothy's in this spiritual church, in family. Someone who is an example, a mother, a father, a brother, a sister. Someone in the area of our interest, Lord, and experience na gagabay sa amin at tutulungan kami, tuturuan kami. I thank you, Lord, in advance sa mga blessing na mai-enjoy ng bawat isa as we apply this principle of finding a Paul and finding a Timothy. Lord, I also pray na ang bawat isa dito ay magkaroon ng kabigatan sa kanilang puso na mag-invest, Panginoon, in the younger generation. Lord, I pray na ang bawat isa sa amin dito, makita namin ang aming sarili na qualified. Hindi kami perfect, but you have invested in us through others enough, Lord, na meron kaming pwedeng ialay sa mga nakababata sa amin. And so we pray, Lord, na gabayan mo, tulungan mo, bigyan mo ng desire ang bawat isa sa amin na maghanap ng mga Timothys para gabayan, tulungan, to believe in and raise them up to be the spiritual men and women of the next generation. Thank you, Lord, because when we do this, we know we will reap a blessing, a rich blessing, when we invest our lives in others. In Jesus' name we pray. Everybody say, Amen.